Day 16 ng impeachment hearing at after 400 million pesos at matapos ang 16 na araw ng pagdinig, nasaan na tayo sa kasalukuyan. Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. For the first time sa kasaysayan itong impeachment proceedings na ito, may inupo silang testigo na isang hostile witness. Bakit hostile witness? Ang hostile witness po ay isang testigo na sa pananaw na nagpipresenta ng ebidensya, kagaya po ngayon yung prosecution, ang testigo na ito ay kakatig doon sa inaakusahan. At ito pong si Ms. Acosta ay disbursing officer po ng Office of the Vice President. So therefore, sa kanilang pananaw, kakampi siya sa Vice President. At dahil pinayagan naman po ng presiding officer na ideklara itong testigo nito na hostile witness, pwede po magtanong ang prosecution ng mga leading questions. Ito po yung mga tanong na answerable by yes or no. Kasi kung ikaw po ang nagpipresenta ng testigo, bawal po normally ang leading questions. Ang exception dyan ay kung ang tinatanong mo ay naideklarang hostile witness. And that's what they did. Kaya kanina mapupunan nyo maraming mga tanong na answerable by yes or no. Pero ang kapansin-pansin dito mula umaga hanggang hapon ay yung napakabagal na proseso ng pagtatanong ng prosecution dito sa testigo na ito. Yung style again ni Attorney Ligutan na halos hinihimay-himay yung bawat isang salita. Ang tatagal ng mga poses niya. Ginang testigo, ikaw ba ay... Bago matapos yung tanong, nakakalimutan na yung unang sinasabi. Kaya hindi ko masisi itong testigo na panay tanong siya, ano na nga po yung tanong ninyo? Ano? At yung pa nga, ang isa pang nakapagpatagal nito, yung from Tagalog, translate sa Bisaya, English to Tagalog ulit. Lalong tumagal yung proseso. Mukhang naniniwala na ako dito sa obserbasyon ni Attorney Sal Panelo. Itong si Attorney Ligutan seems to be enjoying camera time at minamaximize niya yung kanyang exposure. Kaya sa sobrang haba ng proseso ng pagtatanong, bago nagtapos, iyon lang pala ang pupuntahan nito. Ang itatanong lang pala talaga dito ay kung karapat-dapat ba na yung pera na i-release kay Ms. La Chica bilang disbursing officer ay ibigay niya sa disbursing officer ay ibigay kay La Chica na security officer ng Office of the Vice President. Yun lang pala ang dulo nito. Napakahaba bumaghapon. Doon lang pala tayo pupunta. Meron bang basihan? At ang punto dito ng prosecution, wala doon sa memorandum circular na pwede niyang iabot ng disbursing officer dito kay Colonel La Chica yung pera. Pero I would imagine that the defense, pagdating sa cross-examination, will hit this. Titirahin nila ito sapagkat although wala ngang particular provision dyan na nakasaad na iyan ay pwedeng ibigay doon kay Colonel La Chica, wala rin namang specific na prohibition. I think doon sa pagtatanong at paglilinaw ni Chis Escudero, naging malinaw yung intensyon ng prosecution, pero naging malinaw din ang magiging setup ng depensa dito. That the disbursing officer ay ibinigay niya ang pera kay La Chicas kasi ito ang paniniwala niyang tamang proseso na ang nakakaalam ng kung sino-sino yung mga dapat pagbigyan ng mga pera at yung naging takbo at nature ng confidential operations ay si La Chica ang nakakaalam. Kasi siya, bilang disbursing officer, wala naman siyang talagang personal na kaalaman kung paano ginagawa yung confidential operations, yung information gathering, yung pagbabayad ng reward. Hindi naman inaasahan na haharap sa kanya personally yung mga tao na ito na nagtatago nga sa mga alias. Kaya nga tawag sa kanila confidential agents. So is there anything under the rules that was violated? May na-violate ba? As of today, wala pa pong malinaw na nanggagaling o na extract ang prosecution na may violation ang Office of the Vice President. The only way they can connect it to the Vice President is that if they can prove that from La Chica, ang pera na ito ay napunta diretso kay
Vice President. O di kaya, hindi ginastos ito doon sa purpose for which it was intended. As of today, the prosecution has nothing. Wala pa rin silang napapatunayan pagkatapos nito. Para sa taong bayan, after 16 days and after 400 million pesos today na ginastos natin dito sa impeachment proceedings nito. At ito lang ang meron tayo. At nasa gitna tayo ng sunod-sunod pa ng mga bagyo, ng habagat, at inaasahan natin ang mga pagbaha na muli sa ating mga lugar. Tila nabubuo lalo sa isip ng mga tao na ang proseso na ito ay hindi na makatwiran. Parang hindi tama na gumagastos tayo ng milyon-milyon, 25 million every day, habang marami sa mga kababayan natin ang nalulugmok sa dusa, kahirapan, at dito sa bagyo. At marami ang masasalanta pa. At ang pera natin, inuubos lang sa ganitong klase ng propaganda na walang makikinabang, kundi sila-sila rin, na siya mismong mga inaakusahan ng katiwalian sa pamahalaan. Pero bagamat ganito ang intensyon ng mga taong ito, umasa kayo na tayong lahat, hindi tayo bibitiw. Patuloy po tayong magmamasid, patuloy tayong makikilahok, patuloy din tayong magsisipag-aral kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, and we are the resistance.